paano ba tayo mag-arrange ng ating shipment sa TikTok Shop. So that's what I'm going to share with you today. So keep on watching. Hi everyone, it's Amy Grace and welcome back to my channel. So kung naghahanap kayo ng mga video tutorials about being a Shopee seller or TikTok seller or kaya naman gusto nyo ma-maximize sa inyong mga social media and at the same time nag-earn ito ng extra income or passive income, so meron akong mga playlist about those kinds of contents. So ilalagay ko na lang yung playlist nun down in the description box, so you might want to see those videos. So ngayon ang i-share ko sa inyo ay paano tayo mag-arrange ng shipment kung ikaw ay TikTok seller. Now kung ikaw ay Shopee seller tapos na-bump ka dito sa aking video, meron ako actually ginawa naman kung paano tayo mag-arrange ng shipment kung ikaw ay isang Shopee seller. So, lalagay ko na lang yung video link down in the description box. Ngayon that you have added your products na or yung product listing mo sa TikTok shop mo, so naghihintay na lang tayo ng first order natin. So, ngayon kapag meron ka ng first order, ang next thing to do ay i-arrange yung ating mga shipment. So, paano ba natin gagawin yon? Actually, merong dalawang ways kung paano natin gagawin. That's number 1 ay through mobile phone and number 2 ay through desktop. Pero hindi ko lang mapapakita ngayon yung through mobile phone kasi wala pa akong order, so wala pa akong mapapakita sa inyo. Pero let's proceed muna doon sa desktop kasi yun yung meron akong screenshot para mapakita ko sa inyo at ma-walkthrough ko kayo step by step kung paano natin gagawin yung shipping or yung shipment sa ating mga TikTok shop. So, i-open lang natin yung ating TikTok Seller Center sa ating mga desktop or laptop. And makikita nyo dyan sa gilid, di ba? Meron dyang homepage, products, tapos orders, shipping, and then etc. etc. So, now, ang i-click natin dito ay yung orders para makita natin kung alin dito yung mga orders or kung meron tayong mga kailangang i-manage ng mga orders. And then, ang i-click lang natin ay yung manage orders. Now, dito sa manage orders, makikita nyo dyan na meron kang all, unpaid, tapos to ship or shipped, and then completed cancellations. Now, meron dyang nakalagay na awaiting shipment. Yung awaiting shipment ay ito yung actually yung mga kailangan mo pang i-arrange. So, na mga parcel. So, ang galing lang no kasi meron siyang awaiting shipment na 74 dito. Pero ito ay para lang mapakita sa inyo kung paano natin gagawin yung pag-arrange ng shipment. So, yan. So, meron dyang awaiting shipment and then ang i-click lang natin dito ay yung to ship doon sa taas. So, pagka na-click nyo na yung to ship, meron dyang lalabas lahat ng mga orders na kailangan mong i-arrange yung shipment. And then, sa gilid ay makikita mo dyan yung arrange shipment, cancel, and then print picking list. So, ano ba yung picking list? So, yung picking list ay ito yung listahan to ng mga orders ng mga buyers nyo. So, parang pwede nyo din itong print or pwede nyo hindi na din i-print. Pero ako, ang ginagawa ko ay piniprint ko din to kasabay nung airway bill para at least nakikita ko lang or namomonitor ko kung kumpleto ba yung nailagay ko doon sa pouch na mga orders ng mga buyer. Kasi chine-check ko talaga isa-isa kung ano ba talaga yung mga orders ng mga buyers. Now, pwede nyo naman din hindi na i-print ito para makasave pa din, diba, ng bond paper tsaka ng ink ng ating mga printer. Pero, depende na rin sa inyo kung gusto nyo i-print or hindi na siya i-print. Pero, ang i-click natin dito ay yung arrange shipment. So, pag na-click natin yung arrange shipment, eto na yung screen na lalabas sa atin ngayon. So, yan. Meron dyan nakalagay na arrange shipment and then meron dyan nakalagay na shipping provider. Now, yung shipping provider, eto, marami din ako nare-receive ng mga questions dito. Whether tayo bang mamimili ng mga couriers natin. Well, actually, ina-assign dito ni TikTok sa atin. So, kung sino yung couriers na i-assign sa atin, iyon lang yung pwede nating pamilian. Like, for example, kung meron kang dalawang couriers na na-assign ni TikTok sa atin, so, yun lang yung pwede nating pamilian. So, hindi na tayo pwedeng mamili ng iba pang couriers dahil iyon lang yung na-assign sa atin. Pero for me, ang naka-assign lang sa akin ay yung JNT. So, yan. Ito yung shipping provider natin. And then, meron tayong dalawang options na kung paano natin yung shipping method. So, meron. Number 1 ay yung pick up. So, yung pick up ay ito yung mag-schedule tayo ng pick up. And then, yung courier na mismo ang magpipick up nito sa nilagay natin na warehouse address or sa pick up address natin. So, sila yung kukuha dun sa ating pick up address. So, now, kapag drop off naman yung pinili natin, so tayong mga sellers ang magdadrop mismo dun sa mga service centers or service points ng ating mga assigned couriers. So, yan. So, ngayon, ang click muna natin ay yung pick up. So, pag click natin yung pick up, tapos i-click natin yung next, ang lalabas dito ay schedule pick up. Meron nakalagay dito
na unable to request a particular pick-up time. Pero yung pick-up request na to ay isa-send na ni TikTok ito mismo doon sa ating couriers. And then sa system na ng courier, makikita nila yon na meron na silang kailangang i-pick up doon sa ating pick-up address. Yan, be careful lang kasi sa TikTok talaga, sobrang bilis lang talaga nilang mag-ship. Parang pagka in-arrange natin yung shipment, kinabukasan, nandun na agad si courier. So make sure lang that when we arrange yung shipment natin, ay ipapack na natin agad yung orders, tapos ipiprint na natin yung waybills para kinabukasan, pag dumating si courier, ay ready na yung ating mga parcels. Now, meron akong mga nare-receive na question na anong oras ba pinipick up usually ni courier yung ating mga orders. Actually, wala sila talagang time kung kailan nila ipipick up. So, depende talaga. So, kaya kailangan kinabukasan, ready na talaga yung ating mga parcels or yung ating mga orders. So, yan. So, i-click lang natin yung I accept the condition above and then click confirm. And then, kapag na-click na natin dyan, ito na yung lalabas sa ating mga screen. So, nakalagay dyan is scheduling result, pick up is scheduled, and then nakalagay dyan yung shipping provider, and then yung tracking number. And kapag meron na siyang tracking number, i-click nyo lang yung OK. Ngayon naman, ang i-click natin ay yung drop off. Kapag na-click na natin yung drop off, and then next, ito na yung lalabas sa ating mga screen. So, arrange drop off nakalagay dyan. And then, pwede na natin i-drop off yung ating mga parcels anytime sa mga drop-off points or dun sa mga couriers natin, service center. Tapos, i-click nyo lang yung confirm para ma-arrange natin yung shipment natin via drop-off. And sobrang dali lang, diba? So, ito yung kung paano natin i-arrange yung shipment natin gamit yung ating mga desktop or kaya naman yung mga laptop. So, gagawan ko na lang ng video kung pag meron na akong pwedeng i-arrange na shipment gamit yung aking mobile phone. So, there you go. I hope na nakatulong itong video na to sa inyo sa pag-arrange ng shipment nyo gamit yung inyong TikTok shop. Now, kung nakakatulong itong mga ganitong klaseng video tutorial sa inyo, please give this video a big thumbs up at mag-leave lang kayo ng comment down in the comment section. Tapos, kung meron kayong mga questions, i-ask nyo lang din ako doon sa comment section. I try my best talaga para i-answer lahat ng mga questions ninyo. So, thank you so much for joining me today. Please join the Graceful Homeschooling family. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification for more videos like this. And I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!